Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Batiin nga po muna natin ang bawat isa ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas, maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo nga po'y sumapit na sa pagtatapos ng 4 na linggo ng Adbyento at 9 na araw ng ating pagmimisa de Gallio. Tapos na ang paghahanda at ang ating paghihintay. Pasko na. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng manunubos, ang anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang dahilan ng Pasko. Hindi yung kung ano paman. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Kaya nga, hindi lang holidays ang mga araw na ito. Hindi tulad ng ipinapakita ng mga hindi naniniwala kay Kristo. Para sa kanila, holiday lang ang mga ito. Pero tayong mga Kristiyano, espesyal ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng manunubos. Siyang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Mga kapatid, bakit nga ba naparito ang anak ng Diyos? Bakit mula sa pagiging dakila, walang hangganan at pagiging makapangyarihan, pinili ng anak ng Diyos na isilang at maging tao? Ang tao na mahina, marupok, makasalanan. What is the point of the incarnation? Ang sagot po sa tanong ay makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan, nang minsang sinabi niya, ganito kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Si San Juan Evangelista po ang nagsabi niyan. Sinugo ang anak ng Diyos hindi para hukuman ang mundo, kundi para maligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya nga, because of God's overflowing love, He joins us. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos ay nagkaroon ng mukha. Naging tao ang pag-ibig at nakipamayan sa atin. Siya ay lumakad kasama natin, nagsalita at narinig natin, gumalaw na kasama natin, nakiramay sa atin, nakinig sa atin. Hindi na malayo ang Diyos sapagkat kapiling na natin siya. He is near to us than us to ourselves. We are able to touch God because of Jesus. He is the face of the invisible God. Siya ang mukha ng hindi nakikitang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa simula ng ating Ebanghelyo, mayroong pagbabanggit kay Emperador Augusto at Sireneo na gobernador ng Syria. Napansin niyo ba yon sa simula ng Ebanghelyo? Kung tutuusin ang mga taong binanggit, ay mga makapangyarihang mga tao, maimpluwensyang mga tao. In fact, sila ang dahilan kung bakit kinakailangang maglakbay ni Jose at ni Maria sa malayong lugar, kahit pa yun ay kapanahunan na ng panganak ni Maria. Sa pananaw ng mga makapangyarihan, si Maria at Jose ay mga numero lamang, walang mukha, insignificant. Pero sa mata ng Diyos, sa gitna ni na Maria at Jose, isinilang ang anak ng Diyos. Kaya nga, anong implikasyon nito sa atin?
Sa mata ng Diyos, every person is worth saving. Sa mata ng Diyos, ang kapwa ay hindi lang datos, hindi lang istatistika, sapagkat ang bawat isa'y dilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, habang tayo nagdiriwang sa gabing ito ng Pasko, dahil tayong lahat ay nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, let us be in communion with those who are suffering. For the point of Christmas is communion. Ang punto ng Pasko ay ang pakikipagkaisa sa kapwa. Kaya nga, ngayong Pasko, habang tayo nagtitipon at nagdiriwang dito, isipin natin ang maraming mga tao na nasa ibang lugar na hindi makapagdiwang ng Pasko dahil magulo sa kanilang lugar at mayroong digmaan. Ipagdasal natin ang mga pamilyang mayroong kaanak o mga mahal sa buhay na nararatay sa banig ng karamdaman. Alam nyo, may mga pamilyang sa ospital magpapasko. Hindi makapagpasko sa kanilang tahanan dahil mayroong kaanak o mahal sa buhay na nararatay sa banig ng karamdaman. Ipagdasal natin yung mga pamilyang hindi kompleto ngayong Pasko dahil ito lang taong ito, 2023, namatayan sila ng kanilang kapamilya. Yung pamilyang may mga kasama na kailangang magtrabaho at hindi nakakapagpasko ng sama-sama dahil kinakailangang magtrabaho sa araw ng Pasko. Kabilang na dyan ang mga pulis, mga sundalo, mga medical practitioners, yung mga nasa food business, at marami pang iba. Kailangan nilang magtrabaho para maging komportable at ligtas ang ating Pasko. Pagdasal din natin yung mga pamilyang nag-aaway-away, yung mukhang malayo pa ang pagkakasundo dahil masyadong malalim ang sugat ng mga pag-aaway na nangyari sa kanilang pamilya. Kaisa natin sila at ipinagdarasal natin sila sa harapan ng Belen. Because the point of Christmas is to be in communion with God and with one another. We will not forget them. Pangalawa, dahil si Jesus ay nakipamayan sa atin, naiintindihan tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga kakulangan at kasalanan. Tandaan natin ang kalagayang pinasok ni Jesus ay kalagayan ng mga makasalanan, hindi perpekto at minsan masalimuot. Ang hamon sa atin sa kabila ng lahat, pataluyin natin si Jesus at maging bahagi nawa ng buhay natin si Jesus. Kahit paminsan, may bahagi ng buhay natin na ayaw nating ipakita sa Diyos. Let us invite Jesus in our lives, no matter how complicated, how shameful, how imperfect our lives have become. Isinilang si Jesus sa pinakaabang kalagayan para maalala natin na kahit tayo na nasa abang kalagayan, makasalanan, emotionally, mentally, and financially insecure, nauunawaan ni Jesus. Kaisa natin si Jesus sapagkat siya ang Emmanuel, God with us, Diyos na sumasa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito ng Pasko, nagbigayan tayo ng regalo at magbibigayan pa tayo ng mga regalo. Tatanggap pa tayo ng aginaldo. Pero wag nating kakalimutan na si Jesus ang unang nagbigay ng kaloob na sarili niya sa atin. Ang Diyos na ibinigay ang kanyang sarili at inirigalo sa atin. Kaya nga, kung ganito ang ating Diyos,
Maging regalo din nawa tayo sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay at paglilingkod sa ating kapwa. Hindi po magiging masaya ang Pasko ng mga makasarili, ng maramot at ng ganid. Dahil una kang tumanggap ng biyaya, maging biyaya ka rin sa iba. Tingnan po natin ang sanggol sa Belen. Mahina, maamo, vulnerable, pero ibinigay ang kanyang sarili. Ibinibigay pa rin ang kanyang sarili sa atin. Patuloyin po natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating banal na buhay at paglilingkod sa kapwa. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.